Amen. Amen. Well, nagpapatuloy po natin, no? Pag-aaralan po natin itong mga, alam niyo po itong mga mensahe na ating naririnig sa 3 o'clock. Alam ko si Pastor Cyrus ang nag-preach ba nung last Sunday? Si Pastora Pearl pala. Sorry ha. Anyway, so nandun yung serye ng pagdi-disciple po sa atin. Sino po naniniwala dito na ang salita ng Diyos ay kailangan ng bawat mananampalataya? So habang pinapag-aralan po natin ang salita ng Diyos, tayo po ay dinidisciple. Ano po? At ngayong hapong ito, nais ko pong pag-aralan natin ang patungkol sa ating pananampalataya. Patungkol sa ating pananampalataya. At ayaw kong lalagyan ko sana ng title, ang pagsubok ng pananampalataya. Kaya lang medyo masyadong literal yun, Pastora Melet, di ba? Kasi si Pastora po ang speaker sa English service, no? Pero gusto ko pong talakayin ngayon ang matatag na pananampalataya. Ayan. Sino po rito ang gustong maging matatag sa pananampalataya? Sigurado kayo? Talagang sigurado kayo? Amen. So pag-usapan natin ang matatag na pananampalataya. Basahin po natin. Santiago Kapitulo 1 or James chapter 1 verse 1 to 8. Mula kay Santiago na lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, mga mahal kong mananampalataya, ayan, mga minamahal na mga mananampalataya ng New Life, na nagsipangalat sa buong mundo, mga kapatid, magalak kayo. Ito na. Handa na ba kayo? Sigurado kayo, ha? Magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Yan. Sino rito ang gusto maging matatag pa ng palataya? Mukhang naging malamya kayo at naging tahimik kayo, no? sabi ni Santiago, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Sapagkat, alam ninyong nagdudulot ito ng ano? Katatagan sa inyong pananampalataya. Ayun lang pala. Kaya pala matatag ang pananampalataya mo dahil sa mga dumarating na pagsubok. Pero pag-aaralan po natin yan, ha? Verse 4, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Kung mayroong mga nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap siya mula sa Panginoon. Dahil, ano nangyari sa kanya? Nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga sa mga ginagawa niya. So itong sulat na ito ni Apostol Santiago or si Apostle James, so bigyan ko lang kayo ng konting background. Si Santiago po ay half-brother ng ating Panginoong Jesus sa laman. Isa siya sa mga kapatid ni Jesus. Ang nanay nila ay si Maria. Kaya po hindi nanatiling birhen si Birhing Maria. Okay? Siya po ay birhen noong siya ay nagbuntis kay Jesus, pero hindi po siya nanatiling birhen. Mga kapatid, no? Bakit? Sapagkat nasundan pa si Jesus. Ayun. Panganay lang si Jesus, ano? At ito ay kasama na doon si James, no? At isa sa mapapansin natin, si Santiago po ay isa sa mga nag-persecute kay Jesus nung panahon na nag-minister ang ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Hindi siya kaagad naniwala. In fact, iniisip niya, meron tayong baliw ng kapatid, kung ano nung pinagagawa sa labas. Ganun po ang pananaw ni Santiago at ng mga kapatid niya.
At makikita po nyo yan sa John chapter 7, lalo na po dun sa verse 5, ang sabi niya, but even his brothers, yung kanyang mga kapatid, ay hindi naniniwala sa kanya. So John chapter 7. So, si James po ay nagsimulang isang hindi mananampalataya, pinipersecute si Jesus, pinagtatawanan si Jesus, pinagtatawanan ng kanyang ministeryo. At sino pong naniniwala dito na nung kayo ay nakakilala sa Panginoon, kayo pinipersecute ng family ninyo, di ba? Sabi ng lola ko, anong religion ang iyong pinasok? Born again na yan? Sabi sa akin, lumayas ka. Di lumayas ako, pinalayas ako no? Masunurin lang ako sa lola ko no? Hindi, totoo po yun. So, ayaw namin ng magbago ng reliyon. Kung saan kami ipinanganak at namulat ang mata, doon din kami mulat na mamamatay. Sa aming pikit ba? Ayan. Mahirap yung mulat na namatay, no? Di ba? Anyway, so ganon, no? Talagang kandado di sagrado, di sagrado, di kadena, di ano. So, minsan mahirap po 'yon kung ikaw yung unang mananampalataya sa pamilya ninyo, no? Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon sa akin, manatili ka lang sa iyong pananampalataya. Ngayon, minumura ka, sa mga susunod na panahon, papakinggan ka. Huwag ka lang sumuko. Well, the rest is history. Nakakilala nga sila sa Panginoon. Ganun po ang nangyari kay James. Kung mapapansin ninyo at babasahin nyo sa Acts chapter 1 verse 14, kasama na po siya doon sa mga mananampalataya. Ang sabi po ron sa verse 14, and he was part of the disciples and believers who returned to Jerusalem and went to the upper room. At isa siya sa mga, kasama niya si Maria na kanyang nanay, at sabi niya rito sa verse 14, and his brothers. Of course, kasama si James doon. So isa siya doon sa mga nakatanggap ng pagkilos ng Banal na Espiritu at pagpuspos sa unang mga mananampalataya doon sa Jerusalem. In fact, si James po ay pagkatapos pong umakyat sa langit ang ating Panginoong Yesus, at siguro po dahil sa naging karanasan niya na nakita niyang nabuhay na maguli ang ating Panginoong Yesus, kaya doon siya naniwala at doon siya sumunod hanggang sa siya ay binago ng Panginoon. Siya ay nagpatuloy, naging leader ng church sa Jerusalem. Isa po siya sa mga elders and pastors sa Jerusalem. In fact, pagka may mga pinagtatalunan tungkol sa doktrina, sa pamumuhay ng pananampalataya, at kung ano man ang dapat gawin ng isang mananampalataya, isa po siya doon sa pundasyon ng katuruan. So ganun po ang naging buhay ni Apostol Santiago. At according po sa isang historia na si Josephus, siya po ay pinatay by stoning dahil sa kanyang pananampalataya. So siya po isang martir. So mula sa hindi mananampalataya, siya po ay handang mamatay dahil sa kanyang pananampalataya. So kung babasahin niyo ulit ang James chapter 1, count it all joy when you face various trials, hindi po teorya lang or hindi lang isang pangangaral ang kanyang sinasabi. Isinasapamuhay niya ito at nararanasan niya ito. Dahil lalo na nung sa first century Christian time, pag sinabi mong Kristiyano ka, ay patay ka na. Sabi nga nila, di ba? Pagka nagpabaptize ka sa tubig, ibig sabihin, handa kang magpakain sa leon. Ano pa? Pwede kang gawing, ano pa, yung ikulong, i-crucify, pwedeng lagariin ka ng hahatiin ang iyong katawan. Ganun po nangyari kay Peter. Siya po ay hinati sa gitna ng kanyang katawan, no? Papakain sa leon. O kaya naman, yung ginawa ni Nero na emperor, ginawang sulo ang mga mananampalataya sa kanyang hardin. At itong si Emperor Nero, gustong-gusto niyang maamoy ang nasusunog at sumisigaw ng mga mananampalataya sa kanyang hardin, sa kanyang palasyo. So ganun po ang buhay ng mga mananampalataya during the time of James. Tapos sasabihin niya,
count it all joy. Wow! Matindi yun. Tayo, ang ating pagsubok lang ngayon ay, nawala ako ng internet. Ay, wala man lang nag-like sa aking pinost na verse. Pinipersecute na ako. Hindi po ba? O kaya ay, hindi man lang ako pinansin ni Pastor Edwin kanina. Kakamayan ko sana pinipersecute ako sa church na to. Hindi po, mga kapatid. Ang persecution ay pagbibigay ng iyong buhay na totoo. Ganyan po. Kaya naman, dito po sa ating pinapag-aralan ngayon sa James chapter 1, na nagsasabing, count it all joy. Basahin nga natin uli, verse 2. Mga kapatid, magalak kayo. Sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan. Mga katotohanan, nais ko pong sabihin sa inyo, una, mayroong pagsubok na darating sa inyong pananampalataya. May pagsubok. Sino po rito gusto ng pagsubok? Wala nagtaas ng kamay. Sino rito ang gusto ng pagpapala? Of course, di ba? O, tama. Pero alam niyo po, realidad ng pananampalataya natin yan. Tayo po ay susubukin. Sino po nakakaalam ng tagline na ito? At maalalaman ang inyong age pagka alam niyo ito. Subok na matatag. Subok na ano? Matibay. Ano yon? Isang bangko po na bumagsak na ngayon. Ano yun? Subok na matibay, subok na matatag. Hindi ko na po sasabihin yung bangko kasi nasa online po tayo. Pero, napatunayan po na ito po ay isang tagline lamang at hindi totoo. Sa isang mananampalataya, ang inyong katatagan sa pananampalataya ay nasusubok kapag may mga challenges sa buhay. Tandaan po natin, ang sabi ni Apostol Pablo rito, Apostol Santiago pala, ang sabi niya rito, magalak kayo tuwing dumaranas kayo ng, pagsubok. Yung kagalakang yun ay hindi po isang emotional na kagalakan. Hindi yung magsasayaw ka, praise the Lord, may problema ako, hallelujah. Hindi. Kundi yung kagalakang yun ay nanggagaling sa banal na Espiritu. Isang kagalakan na kung saan ay nagbibigay sa iyo ng sense of stability and sense of peace sa panahon ng pagsubok. Ang kagalakan po ay isa pong kagalakang nanggagaling saan? Sa Panginoon at hindi galing sa atin. Hindi po tayo yung nagbibigay ng kagalakan sa ating sarili, kundi tinatanggap natin ito. In fact, ito ay isa sa bunga ng Banal na Espiritu, one of the fruit of the Holy Spirit. Joy is the fruit of the Holy Spirit. At kapag ito ay bunga ng Banal na Espiritu at ang Banal na Espiritu ay sumasayo, ibig sabihin, ito'y kusang lumalabas. Ito'y kusang namumunga. So, yun po ang ating gamitin sa panahon ng pagsubok. Ang salitang joy, the joy of the Lord is our strength. Joy of the Lord, not joy of the world. Joy of the Lord. Although may kantang joy to the world naman yon, di ba? Joy to the world. Pero yung joy of the world, hindi yon ang joy natin. Ang joy po natin ay nanggagaling sa Panginoon. Can you say amen? So, kapag may pagsubok, count it all joy. It is a strong manifestation na ang kaaway ay walang karapatan upang tayo ay talunin. Alam niyo po bang yung joy na yun ang siyang nagbibigay sa atin ng proteksyon mula sa depression, mula sa discouragement, mula sa disappointment? Yun po yun. Kaya ito po ay parang balon na kapag dumating yung pagsubok, doon ka sumalok. Salukin mo yung tubig ng joy na mula sa Banal na Espiritu. At pwede pong mangyari yon. Pwede mong gawin yon. Na imbis na ikaw ay humingi ng joy sa labas,
ay sumalok ka mula sa loob, mula sa iyong puso, mula sa banal na spirito, at tanggapin mo yun. Yung kagalakang yun, at ito'y kusang mag-overflow sa buhay mo. So, sinusubok ang pananampalataya, ngunit meron kang kagalakan mula sa Panginoon. Isa pong dapat nating tandaan, ang mananampalataya ay lalakad saan? Sa pananampalataya. Kaya po ang tawag sa kanya ay ano? Mananampalataya. Gisingin mo yung katabi mo, sabihin mo, hoy mananampalataya, gumising ka ha? Yan. Di ba? Kaya po ang tawag sa atin ay believer because we believe. Kaya po tayo tinawag na Christian is because we follow Christ. Can you say amen? And if we follow Christ, that means we will live by faith and we will fight by faith. Tayo ay lalakad ng may pananampalataya at tayo ay makikipagdigma sa pamamagitan ng pananampalataya. Gusto kong intindihin po natin ang pananampalataya ay isa pong pagkilos na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang pananampalataya ay isang paglakad sa paniniwala sa mga pangako ng Panginoon. Mga bagay na hindi mo nakikita pero ikaw ay nananampalataya at naniniwala na ito'y ipagkakaloob sa iyo. Sino po nakapunta na sa langit? Wala pa. Pero naniniwala kayong mayroong? Ano? Naniniwala po kayo? Nakapunta na po kayo doon? Hindi pa. Kasi pag nakapunta po na kayo doon, mang klase po yun, no? Yung po pananampalataya, hindi mo pa siya nakikita, pero pinaniniwalaan mo siya na totoo. Bakit? Dahil sinabi ng sa kanyang mga salita. So kung gano'n ang iyong pananampalataya para sa iyong kaligtasan, gano'n din dapat ang iyong pananampalataya sa lahat ng iyong pangailangan. Anong ibig sabihin? Meron kang kakulangan? Ano ba ang sinabi ng Panginoon patungkol sa iyong kakulangan? Kunin mo yung salitang yon at yon ang iyong sampalatayanan. Hindi sa naniniwala ka dahil nakita mo na, kundi naniniwala ka dahil sinabi niya. At kung ano man ang sinabi niya, matutupad yon sa iyong buhay. Can you say amen? So yung ganong pananampalataya, yun po ang susubukin ng kaaway. At kaya ka napapatatag ay hindi dahil sa pagsubok. Tandaan po natin, ang pagsubok ay hindi po magpapatatag sa iyo. Ang pagsubok ay pababagsakin ang buhay mo. Ang pagsubok ay dinesign ng kaaway para i-discourage ka. Pero dahil meron kang pananampalataya, yung pagsubok na yon ng plano ng kaaway ay sirain ka. Dahil sa iyong pananampalataya, ito'y gagamitin mo, mapapatunayan mo ngayon na makapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay. Hindi ang pananampalataya, hindi ang pagsubok ang magpapatatag sa iyo, kundi ang pananampalataya mo ang siyang magpapatatag sa iyo. Yung paggamit mo ng iyong pananampalataya, yung paniniwala mo doon sa pangako ng Panginoon, yun ang magpapatunay sa iyo na totoo pala ang sinasabi ng salita ng Diyos na sa gitna ng kakulangan, hindi ako magkukulang dahil siya ang magbibigay ng pangailangan ko. Can you say amen? Sige nga po, palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. Yun po yung prinsipyo doon. Ang prinsipyo ay hindi ka natutuwa dahil may problema. Ikaw ay natutuwa sapagkat mayroon kang pananampalataya na pwede mong gamitin sa gitna ng pagsubok sa iyong buhay. Can you say amen? So, hindi testing lang, hindi lang yung pagsubok ang iyong inaantabayanan. Kundi ang iyong inaantabayanan ay paano mo magagamit ang iyong pananampalataya sa mga pagsubok na dumarating sa buhay. Paano mapapatunayan na totoo yung sinabi ng Panginoon? Paano mapapatunayan na ang kapayapaan ng Diyos ay totoo? Mararanasan mo lamang yan kapag dumating ka sa mga pagsubok at kaguluhan ng buhay at mapapansin mo, nandun yung kapayapaang hindi mo maipaliwanag. Ano yon? Yun ang pagkilos ng Panginoon. Bakit? Ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Amen. So kailangan po nating gamitin ang ating pananampalataya. At ang sinusubok dito ay ang iyong
pananampalataya. Ang nagiging bunga ng pagsubok ng iyong pananampalataya ay lumalabas na mas nagiging matibay ka. By the way, sa pananampalataya rin, ang sabi doon sa Romans chapter 1, na faith comes by hearing and hearing the Word of God. So ang pananampalataya pala ay natatanggap mo sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. At kapag ikaw ay nakikinig ng kanyang salita, ang ginagawa mo, dinideposit mo sa puso mo yung kanyang mga salita. Hindi po ba? So, pag-deposit mo ng pag-deposit ng salita ng Panginoon, pag ikaw ay ano tawag nito? Pipigain, kaya i-squeeze ng kaaway, ikaw ay ipipress ng kaaway, ano lalabas sa iyo? Ha? Sa isang apple juice, pag prines mo siya, ano lalabas sa kanya? Isang apple juice. Mali yung tanong ko. Sa isang orange fruit, pag piniga mo, nasira yung aking diskarte doon, ha? Anyway, pag piniga mo ang orange fruit, ano lalabas? Pag piniga mo ang apple fruit, ano lalabas? Pag pinaga mo ang Kristiyano, anong lalabas? Ayun, nakuha mo, Pastor Heidi. Hindi po, hindi Christian juice. Word of God juice na iyong idineposito sa iyong buhay. Can you say amen? Sa pagkakataong pinipressure ka ng kaaway, akala ng kaaway, tinatalo ka niya, yung pala, lumalabas yung juice na magpapatalo sa kanya. Iyon ang salita ng Diyos na nakadeposito sa iyong buhay. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Kaya napaka-importante po na bigyan nyo ng puwang. Pag-aralan ng kanyang mga salita, intindihin ang kanyang mga salita, kasi yun po ang magbibigay sa iyo ng character. Yun din ang magiging isang pamamaraan upang matalo mo ang kaaway. Matalo mo ang depresyon, matalo mo ang kalungkutan, matalo mo ang discouragement, matalo mo ang hopelessness. Yung salita ng Diyos na nasa puso mo. At tandaan po natin, yung sitwasyon mo, temporary lang yan. Pero ang salita ng Diyos, eternal yan. Hindi yan nagbabago. At yung effectivity ng kanyang mga salita, walang expiry date yan. Matutupad yung pangako ng Panginoon sa iyong buhay. Can you say amen? Tapos, ang lalabas pa nito, kapag ginamit mo ang iyong pananampalataya, lalabas ka mula sa pagsubok na mas matatag, mas matalino, mas kumpiyansa. Hindi po ba? Hindi ka bitter, kundi ikaw ay better. Better, ha? Bakit kayo tawa ng tawa sa harapan ko? Mukhang nagkakaroon ng laughter in the spirit ang nasa harapan ko. Mukhang sila ay anointed, no? Yo, my joy of the Lord. Okay. Dumadaan ba kayo ng pagsubok o ano? Okay. So hindi ka bitter, hindi ka disappointed sa buhay. Bagkos ikaw ay may kagalakan. Bakit? Sapagkat ikaw ay nag-mature dun sa pagsubok na yon. At lalabas ka na mas matalino, mas kumpiyansa. Alam niyo po ba ang isang tao na may maturity, madalang siyang maapektuhan ng pagsubok. Madalang siyang matigatig sa anumang problema. Bakit? Napatunayan niya na kasi nagtotoo ang Diyos eh. Napatunayan niya na. Tingnan niyo kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay ninyo. Balikan niyo lang yon. Ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng experience and so you can do better now. You can face better now because you have an experience of the past. So naging mature ka ngayon. Kung dati, mura ka ng mura, ngayon naman, praise the Lord ka ng praise the Lord. Okay. Dati, hindi ko na po sasabihin dito. Pero ngayon, ang gagawin mo, Panginoon, salamat po.
napagtagumpayan ko. Pagsubok. Minsan, nakikita mo rin yung iyong maturity. Dati, madali kang magalit, madali kang mairita, pero nung sinundan mo yung salita ng Panginoon, lumalabas ngayon na mas mapagpasensyoso ka na. Hindi po ba, no? At ang iyong misis ay tuwang-tuwa sa iyo dahil hindi ka na yung magagalitin at may initin ng ulo, kundi laging, yes, dear. Whatever you say, dear, I will follow. Yan, mga ganon, di ba? Alam niyo po ba na ako ang last word sa bahay? Oh, ako ang last word. Yes, dear. Yun ang aking last word, no? Anyway, hindi nakuha ng mga iba. Sige, okay po. Pangalawa, so ang unang dapat mong tandaan, ang pananampalataya ay sinusubok. Susubukin ang iyong pananampalataya. At yung pananampalatayang yan ay papatunayan ng Diyos sa iyo na yan ay makapangyarihan. Can you say amen? Pangalawa, meron po tayong kalasag ng pananampalataya. So ano ibig sabihin po ng kalasag? Ito po ay isang shield. Basahin po natin sa Ephesians chapter 6 verse 16. Sabi rito, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Kalasag ng pananampalataya. Na sa pamamagitan nito, ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Ito po ay isang pagbibigay ng liwanag ni Apostol Pablo na maliban sa mga ibang mga weapon or anong tawag nito, armory, binigay ng Panginoon sa atin, mayroong isang gamit na dapat daw nating gamitin. Yun ang kalasag. Ngayon, sa English po, sabi ron, above all, hindi ibig sabihin na mas importante yung shield kaysa sa ibang mga gamit, no? Kundi yung above all ay nagbibigay ito ng paalala sa atin na iposisyon mo ang iyong pananampalataya sa panahon ng pagsubok. Gamitin mo itong kalasag. Ano pang gamit ng kalasag? Panangga. Marami pong mananampalataya ang tinatanggap kumbaga, yung palaso ng kaaway, ang pag-atake ng kaaway, sapagkat yung kanilang mga shield, itinabi nila sa tukador, itinabi nila sa kung saan man, at hindi nila nagagamit ito. Mga kapatid, sa panahon ng pag-atake ng kaaway, kinakailangan mong iposisyon ang iyong pananampalataya. Sa panahon ng kalungkutan, iposisyon mo ang iyong pananampalataya. Sa panahon ng kakulangan, iposisyon mo ang iyong pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ay isa pong kalasag. At wag mong pabayaan itong nakababa. Maging intentional ka sa bawat araw. Mga kapatid, ang kaaway, walang tigil yan. Paggising mo pa lamang sa umaga, talagang aatake na yan. Pero dahil alam mong gamitin ang iyong pananampalataya, pagbangon mo pa lamang sa umaga, magpapasalamat ka na sa Panginoon. Alam niyo po bang kalasag yun? Kapag nagpapasalamat ka sa Panginoon, maraming salamat po ngayong araw na ito, sapagkat kayo ay matapat at pinagpala niyo po kami ngayong araw na ito, pinupulot mo na yung kalasag at isinasanggalang mo na sa buhay mo ito. Pinuposisyon mo na ang iyong kalasag. Pag nagpupuri ka sa Panginoon, pinuposisyon mo ang iyong kalasag. Pag umaattend ka sa church, kahit na ayaw mong umattend kasi tamad na tamad ka, pero ayaw mong itigil ang pag-attend sa church sapagkat alam mo na ito ay pamamaraan ng pagpuposisyon ng iyong kalasag. Can you say amen? Mag-aral ng kanyang mga salita. Manalangin, isang uri ng pagpuposisyon sa pananampalataya sa iyong kalasag. Gamitin mo ang iyong pananampalataya. Maging intentional ka sa iyong pananampalataya. Huwag mong kalilimutan na mayroon kang pananampalataya at yan ang gamit mo sa mga pagsubok na dumarating sa buhay. Amen. Kung may plano ang kaaway, may nakahanda ng plano ang Panginoon sa iyo. Sabi nga ng Panginoon, ang isang matalinong tao ay isang taong nagtatayo ng kanyang
bahay sa ibabaw ng ano? Ng isang bato. At yung batong yon ay matibay niyang tatayuan. Dahil darating ang bagyo. Hindi option. Baka dumating ang bagyo. Hindi po. Darating talaga ang bagyo. At hindi po natin pwedeng pigilan ang bagyo. Pero ang pwede natin gawin, ihanda natin ang ating bahay, itayo natin ang ating bahay sa ibabaw ng bato, at mula dito kapag dumating yung bagyo, nakatayo ka pa rin. Yan ang isang matalinong tao. Kaya laging sinasabi ni Apostol Pablo tuloy ni Pastor Paul, no? Build during the calm. Can you say amen? Huwag lang po kayong magtayo ng inyong bahay, ihanda ang inyong bahay sa panahon na ikaw ay binabagyo na. Huli na ang lahat. Dapat, habang wala pang bagyo, itayo mo ang iyong bahay, itayo mo sa ibabaw ng bato, patatagan mo ito sapagkat darating ang bagyo. At hindi naman ako nagpo-prophesy ng bagyo, no? Sa inyong buhay. Pero ang sinasabi ko lang po sa inyo, kapag ka matibay ang iyong bahay, matibay ang iyong buhay, ito'y dahil sa salita ng Panginoon na inyong ina-apply. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus doon sa background ng kwentong yun, pag nakikinig kayo at isinasapumuhay nyo ang aking salita, doon nyo pinapatibay ang inyong buhay. Can you say amen? Kaya salamat sa Panginoon na tayo ay nakikinig ng kanyang mga salita. Sapagkat ang ginagawa natin, nagbibigay kami ng materialis sa inyo tuwing linggo, o kaya sa life group, o kaya ay sa mga circles, o kaya ay sa morning devo. Na-plug pa rin na yung morning devo na yan, ano? No? Ano ibig sabihin? Nagbibigay po kami ng materialis sa inyo. Itong gamitin mo. Yero, kahoy, martilyo, pako. Tapos i-apply mo ito. So, ang pag-apply ay parang nagtatayo ka, pumuporma ka ng bahay. Lakaran mo ito, paniwalaan mo ito. Saan? Sa ibabaw ng bato. At pag nakatayo na ito, pag dumating yung bagyo, dumating ang kaaway, meron kang magagamit na pananampalataya at ikaw ay magiging matatag. Can you say amen? Pangatlo at panghuli, at ako'y magtatapos na dito. Maaga ako matatapos, Pastor Milet, ha? Tawagin natin si Daryl na mag-keyboard dito. Pero pangatlo, ang resulta ng pananampalatayang sinusubok, yun nga po, nagbubunga, sabi nga po natin nagbubunga. Nagbubunga ng matatag at matiyagang buhay. So sino po rito ang gustong maging matatag ang kanyang buhay? Pakitaas nga po. Yan. Amen? Now, pag dumating po yung bagyo, huwag niyong katakutan. Gamitin niyo yung bagyong yan as an opportunity to prove the genuineness of your faith. As an opportunity to prove the promises of the Word of God. Yan po ang siyang magbibigay sa iyo ng pananampalatayang nasubok at dahil dito, nagbunga ito ng matatag at may matiyagang pag-uugali. Hebrews chapter 6, verse 11 to 12. Sabi rito, ang nais namin sa inyo, na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang katapusan. Verse 12. Upang huwag kayong maging, sabi nga po nasa katabi natin, huwag daw maging tamad. Tamad. Hindi tamad po sa trabaho, kundi tamad sa pananampalataya. Kundi mga tagatulad kayo sa kanila sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana
ng mga pangako. Kung tayo ay nananampalataya sa Diyos, napapahaba ang ating pisi ng pagtitiis. Alam niyo po ba yung pisi, di ba? God can stretch you and you know how to deal issues and problems in life. You become a wise person and an example of stability to other people. You become a person na it seems like life is easy, yet no, you're just confident because God is good. You become a pillar of strength to other people. Sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, mga kaibigan mong sinusubok din at lalapit sa iyo at sasabihin sa iyo, ano bang sikreto mo dahil masyado kang masigla sa iyong pananampalataya. Lalabas ngayon sa bibig mo ang katalinuhan dahil sa iyong experience ng pagsubok mo at hindi lang sila naniniwala sa iyo dahil sa sinasabi mo ito, kundi nagiging magandang patotoo at pagpapatunay na ang Diyos ay kumikilos talaga sa buhay po natin. Alam ko po na marami pang mga pagsubok ang darating sa buhay natin. Ngunit, purihin ang Panginoon. Tayo ay ano? Mananagumpay. Sabi nga po natin, ako ay mananagumpay. Ako ay mananampalataya. Kapansin-pansin po, kapag meron din po tayong tinatanggap na mensahe mula sa Panginoon, kinabukasan, may pagsubok ding dumarating. Napansin niyo po ba yon? Yan po ang trabaho ng kaaway. Talagang susubukin ka. Pero muli, tandaan po ninyo ang pattern. Pag umatake ang kaaway, itaas ang kalasag ng inyong pananampalataya. Itaas ang kalasag ng inyong pagpupuri, ang inyong pagpapasalamat, ang inyong pagdideklara ng kanyang mga pangako. At makikita nyo at mapapansin ninyo yung mga palaso na inaatake or binabato ng kaaway, unti-unting nasisira. At ikaw ay lalabas mula sa pagsubok na yan na isang mas matalino, mas matatag, mas malakas, at mas kumpiyansa sa pangako ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Mga kapatid, matatag ang iyong pananampalataya. Bakit? Si Jesus ang pinagmumulan ng iyong kalakasan. Si Jesus ang iyong katatagan. Tayo po'y manalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa paalala mo sa amin. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat sa dinami-dami ng mga pagsubok na dumarating sa amin at minsan ay parang hindi man lang mag-day off ang pagsubok na ito. Pero salamat, Panginoon, sapagkat hindi naman nagkukulang ang inyong mga pangako sa buhay po namin. Ang bawat isa sa amin dito, ano man ang pagsubok na kanilang pinagdadaanan, salamat, Panginoon, sapagkat sila po'y mananagumpay. Salamat, Panginoon, na gagamitin po nila ang kanilang pananampalataya. Salamat, Panginoon, na mayroon kang pangako sa bawat isa sa amin na hindi mo kami pababayaan o hindi mo kami iiwanan. Salamat, Panginoon, na ang iyong mga salita ay totoo at yan po ang aming panghahawakan sapagkat ang object ng aming pananampalataya ay hindi sa anumang uri ng bagay o material na bagay, kundi ang object ng aming pananampalataya, ikaw, Panginoong Jesus, na nangako sa amin at patuloy na nag-iingat sa amin. At subukin man po kami, Panginoon, subukin man ang aming pananampalataya, we will emerge victorious because we know that your word is powerful in our lives. Salamat, dakilang Diyos. And so I pray sa mga situation po nila, whether family, relationship, finances, physical issues, businesses. Panginoon, salamat po that they will overcome every challenges
because they're ready to fight with a good fight of faith. Salamat, Panginoon. At habang nakayuko ang lahat, nakapikit ang mga mata, kung mayroon man dito, hindi mo pa inaanyayahan si Jesus bilang maging Panginoon ng iyong buhay, at hindi ka pa nananampalataya sa Kanya bilang personal na tagapagligtas niya, ngayon ang araw ng kaligtasan para sa iyo. Pwede mong masiguro na ikaw ay pupunta sa langit kung papapasukin mo si Jesus sa iyong puso. At kung ikaw yon, habang lahat ay nakayuko at nakapikit, itaas mo lang iyong kanang kamay at ipapanalangin kita at mananalangin tayo ng panalangin ng pagtanggap. Meron pa rito, gustong isuko ang kanyang buhay, gustong tanggapin ng Panginoong Jesus, taas mo lang iyong kamay. Amen. Nakikita ko po yung kamay na yan. Amen. Amen. Nakikita ko po yan. Praise God. At nakikita ng Panginoon ang iyong puso. Hindi lamang ikaw gumagawa nito, kundi alam ng banal na Espiritu ang iyong puso. So sa lahat ng taas ng kamay, nais kong sumunod ka sa panalangin ito. At congregation, sabayan din natin ang panalangin na ito para ma-encourage po natin ito mga nagtaas ng kanilang mga kamay at handang magsuko sa Panginoon. At manalangin po tayo ng sabay-sabay at sabihin natin, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita maging Panginoon ng aking buhay. Isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Ikaw ang aking maging tagapagligtas at ikaw ang aking Panginoon. Mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa iyo, mananampalataya sa iyo, at magtatagumpay ako dahil kasama kita sa buhay ko. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon dyan. Amen. Sa lahat na nagtaas ng kamay, ngayon pa lamang, sasabihin ko sa inyo, nagdiriwang ang buong angheles sa langit dahil sa inyong pagtanggap sa Kanya. Isinusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay at mayroon kang buhay na walang hanggan. At ikaw ay pupunta sa Kanyang presensya. Can you say amen?